Magandang araw Zamboanga Peninsula, maayong hapon Pagadian City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa kapihan sa Rehiyon 9. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, Region 9. Ang programang ito ay isang plataporma para sa ating mga ahensya ng gobyerno upang ilahad ang kanilang mga programa at serbisyo sa taong bayan. Ilang araw na lang po, eleksyon na. Kaya naman sa ating episode ngayong araw, makakasama po natin ang Philippine National Police. Specifically, ang Police Regional Office 9. Ating pag-uusapan ang kanilang mga paghahanda para matiyak ang maayos at payapa na eleksyon. Pero bago po natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, inaanyayahan po muna namin kayong lahat na tumutok sa ating live stream sa PIA Western Mindanao Facebook page, cross-posted sa RMN DXPR Pagadian, 1TV Philippines, Zanorte News Flash, Infolink Pagadian at sa ilang mga Facebook pages ng ating mga government agencies who are also members of the Mindanao Communicators Network. Nakahook up din po tayo sa Radyo Pilipinas. Of course, we would also like to acknowledge our online viewers na nakatutok sa ating live stream ngayong hapon mula sa iba't ibang probinsya, syudad at lungsod dito sa Zamboanga Peninsula. Magandang hapon po sa inyong lahat. We would also like to acknowledge our media partners who are here with us sa ating venue. Magandang hapon po sa inyong lahat. Of course, kasama din natin ang ating mga information officers mula sa ating mga provincial information officers, ating mga municipal at city information officers, mga barangay information officers at mga information volunteers na nakatutok din sa ating live stream. At this point, let us welcome our guest for this afternoon's episode. Makakasama po natin si Police Brigadier General Roel Rodolfo, ang Regional Director ng Police Regional Office 9. Magandang hapon po, sir. And to all the media partners present, to everyone watching Kapihan sa Rehiyon 9, isang ligtas na araw po sa ating lahat. Thank you, Ma'am Noemi Daga, the Regional Director of Philippine Information Agency for this opportunity. On behalf of the Police Regional Office 9, I acknowledge the leadership first of our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. And syempre, kanina lang, nagbigay ng command conference, our PNP Chief, Police General Romel Francisco D. Marbil, whose guidance inspire us to continue our services. As we prepare for the NLE 2025, I look forward to sharing with you the concrete steps we have taken and the milestone we have achieved in pursuit of this mission, all aligned with the ideals of a bagong Pilipinas, a nation that is secured, orderly, and united. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Police Regional Office 9, under the resolute leadership of Police Brigadier General Roel C. Rodolfo, remains steadfast in its commitment to upholding peace, order, and public safety across the Zamboanga Peninsula, in full support of the administration of His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. and in preparation for the 2025 national and local elections. Guided by the directive of PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marbil, and through intensified police operations and strengthened interagency coordination, PRO9 has taken decisive steps to ensure a safe, credible, and peaceful electoral process. Region-wide, 76 peace covenant signings have been conducted, promoting the values of honesty, integrity, and non-violence. These were actively participated in by Police Regional Office 9, COMELEC 9, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, political candidates, and other key stakeholders. 3 Regional Joint Security and Control Center meetings were convened, aligning election security strategies and reinforcing interagency collaboration. 4 Ugnayang Sundalo at Police Forums provided platforms for open dialogue, building trust and coordination between military and police forces in safeguarding the electoral process. To further solidify this foundation, Police Brigadier General Rodolfo has personally engaged with local government units, partner agencies, and stakeholders, reaffirming PRO9's commitment to an inclusive and community-driven approach to election security. In terms of manpower and logistical readiness,
PRO9 has implemented key strategic measures. 1,172 PNP personnel, in accordance with the Chief PNP instruction, were reassigned to police stations to boost visibility, law enforcement, and crime prevention efforts. 287 PNP officers underwent specialized training as Board of Election Inspectors and are now prepared for COMELEC deputation, exercising their right to vote while fulfilling their work duties. 537 PNP personnel, led by Police Brigadier General Roel C. Rodolfo, Regional Director, participated in local absentee voting. A total of 7,014 PNP personnel have been deployed across Region 9, with anticipated augmentation from the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and other law enforcement agencies, security forces, and community-based force multipliers. These combined forces will secure polling precincts, places of convergence, ports, terminals, and major thoroughfares, ensuring a safe and orderly electoral environment. Further, 15 seacrafts were strategically deployed, 5 in Zamboanga del Norte, 2 in Zamboanga del Sur, 4 in Zamboanga Sibugay, 2 in Zamboanga City, and 2 in Isabela City. PRO9's relentless and intensified operations are focused on preventing the proliferation of firearms, contraband, and criminal activity that could undermine the integrity of the elections. From January 10 to May 2, 2025, 99 firearms and assorted ammunition seized. 104 individuals arrested for COMELEC gun ban violations. 37,632 COMELEC checkpoints conducted, resulting in the confiscation of 6 firearms. 53 anti-smuggling operations yielded 113,704,915 pesos and 44 centavos worth of illicit cigarettes, with 76 suspects apprehended, 807 wanted persons arrested, including 190 classified as high-priority targets. 421 anti-illegal drugs operations conducted, with 465 suspects arrested and a total of 6,843.48 grams of shabu and 23.9 grams of marijuana seized, with standard drug price of 46,538,576 pesos and 20 centavos. 73 CPG members surrendered and 1 arrested. Launch a campaign against fake news that poses a threat to national security, particularly during the election period, with the PNP actively supporting through information dissemination, cyber patrol operations, public awareness initiatives, and coordination with relevant agencies to ensure integrity of information and public trust. These significant accomplishments are the result of relentless dedication, proactive enforcement, and the unwavering support of our partner agencies, local governments, and concerned communities, all in pursuit of the Bagong Pilipinas vision of President Ferdinand R. Marcos Jr. and under the strong guidance of PNP Chief Police General Romel Francisco D. Martil. Dahil sa PRO9, under the Ligtas Leadership Doctrine, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Maraming salamat sa mga updates, RD. Ngayon, sisimulan na natin ang mga katanungan mula sa ating mga media partners. RD, we have a lot of questions. Uunahin po muna natin ang mga online questions na ating nakalap. So, for the first question, comes from Zamsulta, Zamboanga Sulu, Tawi-Tawi. Ito po ang tanong nila. What specific measures is the Police Regional Office 9 implementing to ensure a safe and peaceful election in May 2025? Thank you, Eman. Actually, sa nagpadala ng questions, maraming salamat. We will assure you that the PRO9 the enhanced security protocols at voting centers, meron tayo niyan. We increasing voter educations initiative through public informations and strengthening collaborations with other agencies to prevent and address election-related violence. Yung ating interagency coordinations, yung ating Regional Joint Security Control Center na pinamamahalaan ng ating Regional Election Director, 3 beses tayo nag-meeting. Then yung ating project na Usap Kape, yung usapang sundalo at pulis, koordinasyon,
ayuda, pakikisalamuha at ehersisyo. Lahat ginawa natin yan, 4 na activities. Then public informations to trim, tuloy-tuloy din tayo dyan. Yung Usap Kape activities natin, kinandak natin yan sa Pagadian City, sa Zamboanga City, sa Tungawan, kung saan nandoon yung ating mga MILF na mga peacefully inclined armed group, and even sa Isabela City, nandoon naman din yung ating MNLF. These measures reflect PRO 9 commitment to ensure a peaceful and orderly electoral process in Zamboanga Peninsula. Through strategic planning, interagency collaborations, and community engagement, we aim to uphold the integrity of the 2025 elections. Maraming salamat, RD. Ito naman, isa sa mga major questions ata to RD, mula pa rin sa Zamboanga Sulta. Ano-ano po yung mga areas na identified natin as hotspot areas dito sa Zamboanga Peninsula? Yeah, actually, hindi na hotspot ang tawag natin dyan. Yan ay election areas of concern na kinaklasify natin sa mga red, yellow, green, orange category. Meron tayong isang area that has been classified under areas of grave concern or under the red category, which is the Isabela City. We have 6 areas of immediate concern, or nasa orange. We have 17 under yellow category and 40 under no security concern or green. We are closely monitoring pa rin yung ating mga situations dito sa area. Tuloy-tuloy yung ating mga threat assessment na kinakandak. Okay? Ito naman po, mula pa rin sa Zamsulta, how will the police be deploying their personnel across the region to monitor potential hotspots and ensure voter safety? Yeah, actually, sabi nga natin na identified na natin yung ating mga election areas of concern. Ang PRO 9 has put in place a well-coordinated strategy for the deployment of personnel across the region to monitor potential areas of concern and ensure voter safety during the May 2025 national and local elections. Here is the breakdown of our approach. A total of 3,788 PNP personnel are deployed around polling centers to ensure the safety of voters and election workers. So, lahat ng polling centers natin, may dadalawang pulis yan. Bukod pa doon sa magsisecured sa perimeter, 166 personnel are deployed around COMELEC offices. Sinisecure din natin. And 76 around COMELEC hub or warehouses. Kailangan nating masecured yung ating mga paraparnalyas. PRO 9 is deploying a total of 7,014 PNP personnel around Zamboanga Peninsula region. This is to ensure that the security measures are comprehensive and that any potential threat can be neutralized swiftly. AFP provided us additional 1,929 personnel. Our Philippine Coast Guard supported PNP with 211 personnel and they were already working with us through dun sa Usap Kape. Tuloy-tuloy ang ating paglalagay ng mga tao. Oo. So na-mention po ninyo, yung mga na-mention po ninyo mga numero, RD, yun po yung augmentation mula sa AFP pati yung sa Coast Guard. Yes, Eman. Actually, talagang napaka-importante ng augmentations nila dahil nga yung ating mga PNP personnel ay malalagay sa mga polling precincts and required kami na 2 na dapat meron. So, napakalaking bagay. And I believe, kanina nga kausap ko yung ating brigade commanders sa Western Mindanao at saka yung ating battalion commander dito, talagang nag-provide sila. Lahat ng mga personnel nila ay kaparehas namin. Heightened alert, 24 hours na sila na hindi na umuwi o naka-standby. Ito naman po, katanungan mula sa ating online viewer pa din. How effective have the COMELEC checkpoints been ensuring election security in the region? Gaano nga ba? Eman, talagang subok na yung ating COMELEC checkpoints sa mga past elections. Napakalaking bagay niyan. From January 12 to May 4, 2025, PRO 9 has conducted a total of 38,297 COMELEC checkpoints.
During these checkpoints, we were able to seize firearms and ensure that no one could carry weapons that could jeopardize public safety kasi nga gun ban tayo. Yun ang ating talagang pinapa-implement strictly. Buong Pilipinas naman yan. Okay, ito naman, mula sa Zamboanga del Norte RD. With the implementation nga sabi nyo regarding the gun ban, may nahuli na po ba tayo? Eman, yes. From January 12 to May 2, 2025, 85 gun ban violations were recorded, leading to the seizures of 99 firearms and the arrest of 104 persons. These include confiscation of 6 firearms with 6 persons arrested during the implementation of COMELEC checkpoints. Sa COMELEC checkpoint mismo, nahuli itong mga to. Okay, thank you RD. Now let's take a pause para sa mga ating mga online questions. Entertain muna natin yung mga katanungan naman mula sa ating mga on-site na mga media partners na nandito. Our first question will come from Miss Leia Agunoy of the Philippine Daily Inquirer. Magandang hapon po, RD. Since nasagot mo na yung isa kong tanong, etong isa na lang ang natitira. What were the PNP security measures specifically given for Bayog Town in Zamboanga del Sur with a series of incidents including harassments, shootings, and killings where the political groups claim these were politically motivated? Thank you, ma'am. Actually, kaya po ako as Regional Director nandito sa Zamboanga Sur para siguraduhin masusupervise ang ating mga insidente dito. Yes, may mga insidente tayo sa Bayog and they are all under investigations by the instructions of our Chief PNP. Hindi lang ang local police ang nag-iimbestiga sa mga insidente ng shooting incident or murder or homicide incident. Pinapasama na namin ang ating CIDG, Criminal Investigation and Detective Group, para kahit papano masigurado na expert ang mga mag-iimbestiga. Nandyan din yung mga ating mga intelligence personnel para i-validate lahat ng mga nakukuhang informations at may convert natin sa magandang ebidensya at siguraduhin na mapapakulong. Kanina, nung nagbibigay ng instruction ng Chief PNP, wala tayong sisinuhin. Kung sino man ang mapapatunayan natin na mayroong kasalanan, talagang lahat ng materials o resources ng PNP para maimbestigahan ng maayos ang mga insidente gagawin natin. So madami naman kung nakita nyo sa ating meron lang tayo sa buong Zamboanga Peninsula na 3 na election related incident violence. So 3 pa lang naman, others for validations pa at and ito naman nag-undergo talaga siya ng validations, evaluations bago natin masasabi na election related incident siya. Follow-up lang po, aling areas po and anong cases po yung 3 validated na politically motivated incidents? Yung isa natin dito, yung kay SB Maka, yung dito sa Pagadian. Meron tayo doon sa Norte, yung kay Barangay Captain Atad. And yung isa is, I believe, sa Isabela. Okay, maraming salamat po. May isang pahabol na lang pong tanong. Sa Bayog pa rin sa Zamboanga del Sur, hindi maikakaila na may mga armas na involved dahil may harassments, may shooting, may killing. Ano pong local actions na ginagawa, tinututok natin sa Bayog for these firearms despite na may actions, may ginawa naman ang PNP and AFP na mga pag-surrender ng mga loose firearms in the past, pero meron pa rin mga ganitong nangyayari hanggang ngayon? Last na yun. Yes, ma'am. Actually, maraming salamat. Latest din, baka hindi nyo pa napipick up. Ngayon lang, bibigay lang sa akin ng report. Sa Bayog, may nahuli na may dala ng mga armas, 3 armas. So sabi ko nga kay PD, kung po pwedeng tawagin yung ating mga media partners para mai-present, may pakita sa ating publiko na ginagawa naman lahat ng ating kapulisan. So, binangyaring incident, pero nung previous days or previous month, ginagawa naman talaga ng PNP na mag-search warrant, alamin kung sino may mga baril para pasukuin, isurrender yung baril at talagang hulihin ang mga magdadala ng baril. So at least ngayon, meron kaming nahuling 3 may baril doon, baka ipipresent mamaya sa inyo ng ating Provincial Director. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Ms. Lea. Now for the next question will come from J Channel, Sir J Apales. Yes, magandang hapon po, Pilipinas, PIA, and RD Rodolfo. Sir, ito pong question ko ngayon sa iyo. Yung pong mga assignment ng ating PNP, kumusta ho ngayon? Yung pong ating mga PNP personals na, of course, no, election natin is just around the corner na po. So, yung pong mga assignment nila, especially yung may mga PNP na may mga kamag-anak po na mga politicians. Actually, since October po, mayroong ibinabang directives o memorandum ang ating national headquarters for all PNP personnel to declare kung meron silang mga relatives, third degree in contiguity, na tumatakbo sa elections. At yung karamihan naman po ay may mga talagang i-declared at na-transfer naman natin. Kasi sa ating circular, ang po pwede natin gawin para wag naman masyadong mapalayo ang ating mga pulis, ililipat lang natin siya sa second district or the next district na kasunod para hindi siya masyadong malayo sa pamilya. Yun lang naman po. But recently, may mga na-find out na hindi nag-declare at kakasuhan talaga ni Chief PNP ng dishonesty at sabi niya nga kanina, kung kailangan na dalhin sa ombudsman ng kaso para maging kriminal, ay gagawin namin sa PNP. Hindi namin ito tolerate sa PNP na meron na nga tayong ginawang measures para wag magkaroon ng problema ang elections para doon sa ating mga personnel, pero binayolate pa rin, hindi po yan ito tolerate. Okay po, palawang po, I have second question po. For the PNP personals po natin who will be on duty during election, paano po ba yung pagboto nila? Magiging absentee voter po ba sila? Yes, actually, meron pong absentee voting. Katulad ko, ako po ay galing sa Luzon, so ako nag-absentee voting. But yung mga pulis naman natin, ng mga taga rito, like kung ako dati naka-assign ako sa Laguna, pwede silang bumoto kung doon sa polling precincts kung saan sila nakarehistro. So magdidepende po yon. Sa amin sa PNP, inaalaw po kami kung ano yung choice namin, mag-absentee o bumoto doon sa localities kung saan kami nakarehistro. Kaya maraming salamat, RD. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you so much, Sir J Apales. Now our next questions will come from One TV Philippines with Sir Leo Santillan. Yes po, good afternoon po again. Leo Santillan of One TV Philippines. Sir, may mga reports po na vote buying and may mga reports din na minsan yung nagbabantay mga pulis pa, minsan yung pulis talaga ang nagdadala. Any reaction to this report, sir? Marami pong salamat sa paglilinaw. At kanina po, at least lilinawin po din natin dito sa ating live stream. Napakaliwanag po ng instruction ng ating Chief PNP ni Police General Romel Francisco Marbil na dapat hulihin ang mga nai-involved na police dyan sa vote buying at kung meron man nakikita ang police na mga civilians na namimili or nabebentahan, hulihin din. Yan ang instructions ng ating Chief PNP dahil yan ang guidance ng ating Presidente na siguraduhin maayos at malinis ang halalan na magaganap ngayon. So kami dito sa PRO9 tatalima kami. Strictly i-implement natin. Ang inihiling po lang namin sa ating community, kung meron kayong i-report sa amin, i-report nyo lang po, ipadala nyo po sa amin, tulungan nyo po kami at mag-case build up po tayo. Sa Region 9 po, nag-train kami ng mga investigators. Hindi lamang ang pagpapile ng administrative, kundi pati pagpapile sa ombudsman kung anong gagawin nila sa aming mga personnel. And also, nag-train din tayo ng mga investigators for the past few months. Ano naman ang pagpapile, paano magpapile ng kaso doon sa vote buying. So lahat ng procedures, actually may format na pong ginawa, ibinigay sa amin ng COMELEC at lahat po yon ay susundin dapat para masigurado natin na mapapakonvict natin yung sino mang mahuhuli sa vote buying. Okay, maraming salamat. Ang ating susunod na mga katanungan ay magmumula sa RMN DXPR with Sir Kenneth Bustamante.
Good afternoon, sir. Ilang porsyento pong handa na ang PNP this coming election kasi 6 na araw na lang po bago ang halalan? Maraming pong salamat. Actually, ang desire ng ating Chief PNP since October, dapat 100% kaming nakahanda. Kanina sa command conference, inulit niya na ito yung time na mapapatunayan namin sa PNP na kami ay makakapaglingkod ng tama, magagawa namin ang trabaho namin ng tama at kami ay magiging susi para maging maayos, malinis ang eleksyon. So yun po ang kabilin-bilinan ng ating Chief PNP at ipapatupad natin po yan sa buong Region 9. Sa 1,014 po na PNP o 7,014 na PNP sa buong rehiyon na ipapakalat, for specific, sir, ilang tauhan po ang ipapakalat sa Zamboanga del Sur? Lalong-lalo na meron po tayong orange category, kabilang na yung Pagadian City. Doon sa deployment namin, actually, 1,600 yata yung ating i-deploy dito. PNP pa lang, but mayroon kaming mga augmentations dahil kulang yung 1,600 plus. At talagang kailangan namin mag-deploy ng additional. And napakaswerte ng PRO9 dahil napakababait ng ating mga commanders ng AFP na willing talaga na mag-provide ng support sa amin po. Thank you, sir. Maraming salamat, Sir Kenneth. Now, our next question will come from DXRT Charm Radio with Sir Albert Diano. Good afternoon po, RD. Good afternoon, everyone. Albert Diado from DXRT FM, Charm Radio, Pagadiana. Kung katanungan ko lang po is yung about sa gun ban, particular yung mga off-duty ba na mga police or sundalo, any men in uniform, exempted ba sila sa gun ban? Sa amin po, ang required sa amin sa gun ban exemption sa AFP and PNP active duty dapat naka-uniform pagkadala po yung baril. But meron po kaming mga law enforcement or intelligence operatives na kailangan naman naka-civilian sa pagpe-perform ng kanilang lalo search warrant, anti-drugs. So ina-allowed sila but meron po silang pinipil-upan na form para masigurado natin na yung kanilang piniperform ay law enforcement, not nagagamit sila sa hindi tama. Okay po, thank you. Okay. Okay, thank you, Sir Albert. Balik po muna tayo sa mga katanungan natin mula sa ating mga online viewers, RD. So, eto po, isang katanungan nila. Can you share the outcomes of the search warrant operations conducted in Region 9 in relation to the 2025 national and local elections? Meron po ba tayo mga search warrant na na-issue? Thank you very much, Eman. Yes, actually, nung pag-upo ko ng January 10, yan talaga ang instruction ng Chief PNP na hanapin lahat ng mga loose firearms and mahanap lang natin yan through search warrant. So sa Region 9, we have executed a total of 41 search warrant operations which led to the arrest of 41 individuals and the confiscations of 56 firearms and 8 explosive. Yung latest lang, yung sa Zamboanga City, na talagang napakadaming firearms na nakuha doon sa isang isla doon through search warrant. So malaking bagay yon. These operations are part of our efforts to counter threats and ensure that dangerous weapons do not reach those who might use them. Hindi naman natin sinasabi na dahil may baril sila, pwede nang sila na yung criminal group o pwedeng sila. But ayaw nating magamit yung mga baril na yan for unlawful purposes during the election season. These operations demonstrates our unwavering commitment to public safety and security. And most of our operatives continuously conducting case build-up. Tuloy-tuloy pa din hanggang binibigyan kami ng authority ng judge na makapag-conduct ng search through the search warrant na ini-issue nila. Gagawin natin yan. Hindi natin titigilan. Eman. Okay. Ito naman, RD, tong katanungan regarding sa preparation ng ating mga personnel. Paano po ba yung pag-prepare natin sa ating mga PNP personnel para sa darating na election, yung duty nila? May mga trainings ba silang inatenan?
Yes, Eman. Actually, in the past elections, we have 165 personnel who were trained to serve as electoral boards. Ito yung mga personnel natin na in case i-request ng ating mga COMELEC dahil wala tayong available na teachers or others, sila yung papalit. And this year, from March to April 2025, additional 122 personnel have also undergone the said training. So meron tayong 287 kung kakailanganin talaga na magagamit ng mga tao. Okay, thank you, RD. Ito, question from Zamboanga del Norte. As the election draws nearer, kumusta na po ba ang security sa mga GIDA areas natin, yung mga geographically isolated, no, na mga areas natin, specifically sa Zamboanga del Norte nga? Do we have any red areas po ba? As of the latest updates leading to the elections, the security situations in GIDA or geographically isolated and disadvantaged area in regions including Zamboanga del Norte, it remains a priority concern. We shall also note that resolution number 42, series of 2022, Region 9 has been declared insurgency-free or yung ating SIPs. This means that the CTG groups in GIDA's areas are already dismantled. Meron pa rin, but dismantled yung group nila, so yung iba maglalay, no, disbanded. However, we are still conducting activities to facilitate the surrender of the remnant members and to help them reintegrate back to the society. So dun sa mga surrender natin, former rebels, tinutulungan natin. As to red areas, the COMELEC has leveled no areas of grave concern sa Region 9. Wala na tayo. May follow-up ito, RD. Meron ba tayong mga na-report or na-record na mga election-related incidents during the election period? Yeah. Actually, yun nga, nasabi ko kanina, yung tatlo, but all 6 cases were recorded as suspected illegal, election-related incident. Yung 3 na diniscuss ko kanina, meron tayong validated election-related incident, while the remaining 3 were validated to be non-election related. Though, syempre, yung mga naging victims ay mga elected officials or appointed officials, but na-classified natin na tatatlo lang talaga yung election-related incident natin for this election period. Okay. Thank you, RD, no? Balikan ulit natin ang ating mga media partners on-site. Para sa ating susunod na mga katanungan mula sa ating mga media partners na nandito po, magmumula sa Wonder Radio Pagadian with Sir Rodgy Monera. Magandang hapon, RD, at kapihan sa Region 9. Katanungan ko lang, RD, itong pinirmahan ng ating PNP chief tungkol po doon sa mga marites dyan sa social media, Joint Anti-Fake News Action Committee. Naabot pa ba dito yun sa Region 9, RD, itong against fake news? Thank you very much. Actually po, hindi lang sa Region 9. Ang kanina nga po, nung kami ay nag-command conference, halos lahat po ng bansa na nagmagamit ng cyberspace, talagang lumalabas po yung fake news at saka Sa PRO9, kami po, we are relentless with the war against fake news. In fact, we have just attended the War on Truth. Nagkaroon ng PNP talaga po, nagkaroon talaga ng seryosong programa, a consultative forum and launching of Joint Anti-Fake News Committee. Ito po ay whole of government approach, hindi lang PNP. Lahat ng agencies na nagiging biktima kasi nagiging national threat po pagka yung mga fake news ay napakadami at sinisiraan ang ating mga ahensya ng gobyerno. We are continuously monitoring the cyberspace for any fake news, and we have assured you that the peddlers will be held accountable. Talagang ang ng instruction ng ating Chief PNP, maging seryoso kami sa paglaban sa kontra sa fake news. Follow-up question po, RD, may sampulan na ba tayo na huhuli dito sa Region 9 o sa ibang sa bansa, bahagi ng bansa?
Dito sa Region 9, wala pa. Wala pa. But I believe sa ibang region, nag-file ang ating COMELEC nung may nagpalabas ng informations regarding sa COMELEC na mga aparatus. Pinailan nila ng kaso. So nakapag-file ng kaso. And palagay ko, with that, magtutuloy-tuloy tayo na dapat mapailan talaga at maipakulong natin yung mga gumagawa nito para matuto sila na hindi lang biro yung kanilang ginagawa, kundi nakakasira sila ng buhay at lalong-lalo na ng ating gobyerno. Next question, RD, itong tungkol sa nababahala ngayon si Presidente Marcos tungkol sa taas na kaso ng aksidente, road rage, pasali na yon, at saka yung dagdag na nga balita na dapat i-mandatory 6 months ang mga drivers, POG. Sa inyo po, reaksyon nyo po dito, RD? Yes, actually, maganda na discuss din natin yan. And talagang nakita niyo naman po yung nangyari doon sa bata at doon sa pamilya ng bata dahil doon sa medyo hindi paggamit o ng tama ng kanyang napag-aralan sa pagmamaneho. Sa amin, talagang ang instruction po natin sa ating mga kapulisan, lalo na sa ating mga local police, tingnan ng maayos, bantayan ng maayos lahat ng kalsada natin. Kausapin ang ating mga driver, siguraduhin na hindi sila nakainom pag nagmamaneho, tapos siguraduhin may lisensya, at yung ating mga street, dapat talagang mayroong mga ilaw na kung saan makikita talaga ng mga nagbibiyahe. Last question, RD, tungkol po dito sa nakabonet at saka bawal ang helmet sa siguro sa pagdaan ng mga checkpoint. Dito kami sa local police, pinatupad ho yan. Dito ba po sa Region 9, ganyan po din yung palasiya o sa local police lang yan talaga? Actually, sa atin, ang ano natin is, yung pag-helmet, tama naman yan. Naka-helmet or ano. But during nadadaan sila sa checkpoint, nire-request natin na dapat hubarin. Kasi sa ating mga checkpoint, ipinipilit natin na naka-body-worn camera yung ating mga pulis para at least mabibidyohan kung sino yung mga dumadaan. Alam naman natin yung nagiging problema natin as far as doon sa mga gumagamit ng motor, sinasamahan din ng ibang mga criminal activities, yung gun for hire, sumasakay din, so nakabonet din. So sa amin, kailangan talaga na medyo mahigpit tayo sa checkpoint o nakikita talaga yung muka. Despite po, RD, sa ginagawa natin, search warrant, dyan sa maraming checkpoint na kalatag sa daan, pero bakit nangyayari pa rin ang shooting incident sa ating rehiyon at ibang bahagi ng bansa? Ano pong nangyari po sa PNP? Yes, isang tinitingnan natin yung masyadong madami yata yung ating mga loose firearms. Kailangan talagang mabawas yung mga loose firearms, yung mga may hawak ng baril. Kasi minsan, karamihan doon sa mga case namin is grudge. Nagkainuman o kaya nalasing, magkasama. Parang road rage rin dahil may dalang baril na ipuputok niya. And usually kapag hindi talaga professional gun holder, ang isip nila, akala nila yung baril pag pinutok, ganun lang. Hindi nila alam na makakaano ng buhay. So madami naman doon sa mga case natin shooting incident, hindi naman siya yung sabihin mo talaga na ano. Meron din na on the spot lang, may dalang baril, kaya dapat talaga yung i-control natin yung proliferation ng loose firearms. Last question, RD, wala ba kang nangyaring failure of intelligence despite this nahitabo sa mga shooting incident, RD? Yes, actually, yan po ang ano namin sa kawawang-kawawa yung aming mga intelligence operative. Lahat naman po, pag may nangyayari, lagi silang nasisisi, failure of intelligence. But ginagawa po, I will assure the public, lahat po, may training po lahat ang ating mga intelligence operative. Lahat po ginagawa nila. It's just na talagang nagkukulang kami sa personnel o nagkukulang ng panahon para talagang hanapin sila. Pero yung training, yung personnel namin talagang ginagawa naman po lahat. Maraming salamat, RD. Maraming salamat, Sir Rodgy ng Wonder Radio. Our next question will come from XFM with Ma'am Margie Alawi. Okay, good afternoon po. Yung tanong ko po is about sa election din. May nakahanda bang contingency plan ng PNP sakaling magkaroon ng kaguluhan sa araw ng halalan? Thank you, ma'am.
Actually, yan po talaga yung aming ginagawa. Nagkaroon kami ng mga simulation exercise, communication exercise. Yung ating mga possible scenario ay tinrain natin yung ating mga units at kung paano nila i-activate yung kanilang Critical Incident Management Committee. Automatic yan. And hindi lang po yan. Sa lahat ng area, after doon sa matagumpay na Zamboanga Peninsula Athletic Associations na kung saan may ICS tayo, yung Incident Command System na in-establish. Ngayon, ni-require natin ang ating mga chief of police, pinatraining natin sila na dapat ma-establish ang Incident Command System sa lahat ng area. So, ito pa po, follow-up question. Ano ba? Paano nyo hinihikayat ang komunidad na makipagtulungan sa PNP para sa ligtas na halalan? Thank you very much. True Trim, ma'am, lahat. Kaya nga po kami tuwang-tuwa na naimbitahan kami ni Sir Eman, ni RDPIA. Through this program, maipapalatag natin o maipaparating natin sa ating mga kasamahan o sa community kung ano na po yung ginawa ng ating PNP at willing na gawin pa o gagawin pa para lang masigurado po yung seguridad ng halalan o maging matahimik ang lahat ng community. Thank you so much po. Maraming salamat, Ms. Margie. Now, our next question will come from Kokoy Bags TV with Sir Franco Angelo Bagaloyos. Magandang hapon po, RD. This is in regards po, actually natanong na po ito, katanungan from RMN kanina lamang po. Di ba yung atin pong PNP personnel po is 1,000 plus po na i-deploy natin. So, ang tanong ko lamang po, RD, may karagdagan pa po ba tayo na PNP from national para sa darating na halalan? 7,000 po lahat buong 7,014 buong Zamboanga Peninsula. Hindi lang po na breakdown kung ano yung mga ano. But from that 7,014, meron pang mga EFP, may Coast Guard, and meron pa po ako na 500 plus na naka-standby sa regional headquarters sa Zamboanga City. And by Friday, magpo-proceed na po sila. Dinistribute ko na sila under sa leadership ng isang police colonel. Yung aking lahat ng our staff, dinivide ko po sila sa lahat ng congressional district. Kung saan yung congressional district, may naka-standby na dapat para mabilis yung aming magiging response kung kinakailangan at kung kailangan magdagdag agad ng mga tao sa isang localities, mayroon na kaagad po. Maraming salamat po, RD. And in regards po, RD, sa atin pong mga checkpoints, community checkpoints na nakalatag po sa atin pong mga different areas, may mga insidente na po ba tayo na in regards sa atin pong mga community, sa ating pong dalating na halalan na insidente? Kung may mga nahuli po tayo, yun nga kanina, 6 na firearms. Sa Comelec checkpoint lang po yun. Then itong 6 na nahuli sa checkpoint, napaila naman din po natin ng kaso. 2 yung kanilang kaso, yung violations ng Comelec law and yung possessions, illegal possessions of firearms. So talaga pong trained naman tayo yung ating mga personnel and well coordinated po lagi tayo sa ating Comelec officers sa localities. Okay po, maraming salamat po, RD. Maraming salamat, Sir Franco. Now, our next question will come from Brigada News FM Pagadian with Sir June Tibor. Good afternoon, RD, and good afternoon, Sir Iman. Good afternoon, classmates. Akong question is, RD is, unsay mga challenges sa PNP karong umaabot ng eleksyon nga posibleng atubangon o unsay okay, sorry, Tagalog pala, no? Mahirapan tayo sa kalisod nito. Good afternoon, RD ulit. Good afternoon, sir. My name, ako po ay si John Tibor from Brigada FM. Ano po ba yung pwedeng challenges na kakaharapin ng PNP ngayong darating na eleksyon at ano yung pwede gawin para ma-address ito, RD? Actually, yung challenges natin is yung implementations ng ating mga yung ating kontrabigay. Pero kahit pa paano, for the past month, for the past days, tuloy-tuloy naman yung aming pag-uusap ng Comelec, tuloy-tuloy yung aming pagtitraining doon sa aming mga personnel.
Kasi hindi naman lahat ng police personnel natin ay investigador. So yung pagkakalap ng ebidensya o para ma-file natin yung kaso, yun yung nakikita nating challenges. But hopefully, dahil nga meron naman tayong mga supervisors, mabibigyan natin ng magandang guide o matutulungan natin yung ating mga police para ma-file ng maayos yung mga kaso. Yan po yung basic na posibleng challenges. How about yung hilaan ng mga butante? Hilahan po na paano po yung hilahan? Siguro, Yung- RD, yung igagather, no? Yes po. Sa akin ka, dito ka sa akin, bubu, isasabak kita. Yung, sa ano kasi, ano ka sa amin, RD, may nangyari kasing ganyan na akin yan, yung mga leader ba, pinag-aagawan yung butante. Paano yun, RD? Well, napag-aralan na rin namin po yun. Kailangan lang ang aming mga pulis, pag nireport sa amin, i-report agad namin sa COMELEC officers, tapos may form po kami doon na pipil upan. And then i-approve po ng COMELEC. Pag na-approve po ng COMELEC, pwede na pong respondihan at para i-invite yung mga tao na yan para malaman, maimbestigahan. Hindi po basta-basta po pwede nating hilahin kasi magiging hilahan po. Hinila nila, hinila rin natin. So dapat, meron tayong tamang papel, may tamang procedure para mapailan nga po ng kaso kung sino man yan. O anumang kaso ang nararapat yan kasi dapat i-guide po kami ng COMELEC din. Last question, RD, is regarding po sa, ano po yung reaction nyo regarding po sa CCTV na kinabit ng province at binaklas ng city. So, ano po yung naging reaction nyo po doon, RD? Actually, thank you very much for clarifying. Sa akin, na-report sa amin yan after the incident. And when we conducted investigations, merong city peace and order resolutions which is valid naman as a law. And then after a few days, meron namang TRO order. And then meron na legal battle siya. So kami as PNP, parehas yan sa rate of executions, nandun lang kami to ensure na walang magiging commotion o walang magiging sakitan. But as to dun sa kung ano ang magiging desisyon ng ating mga hukuman, yun lang po ang ating po pwedeng i-implement. At ang mag-i-implement po, depende po din sa magiging utos ng hukuman kung ang mag-i-implement ba ay PNP o yung sheriff natin. So madami po dapat magdaan siya sa tamang proseso para kahit papano hindi naman tayo magkaroon ng legal na problema po. So hintayin po natin ano ang magiging resulta ng kanilang kaso sa mga korte. Last follow-up question sa last question ko, RD. Marami kasing mga publiko or mga sangkatauhan na tanong nila bakit ngayon lang ito ikanabit, bakit hindi pa nung una, or bakit hindi pwede na sa pagkatapos ng election, bakit during election nila ito ikinabit, at ano po yung maging mensahe nyo sa publiko, RD, para maliwanagan yung mga ganong question ba, para wala silang isiping masama regarding doon sa pagkabit during election time. Maraming salamat. Actually, tama. Sabi ko nga, iniintay natin kung ano ang magiging resolution ng korte. Kung tama ba yung pagkaganon o hindi. But para sa amin, sa PNP, mas gusto sana namin na lahat ng area may CCTV. Kung kami ang tatanungin, gusto namin lahat era. Pero yung tanong mo, bakit ngayon at saka ano, siguro intayin natin yung decision ng korte. Pero kami, we encourage na sana kahit after election, lagyan na ng lahat ng CCTV kasi ang laking bagay sa pagsusolve namin ng krimen. At saka, prevention din siya. Deterrent din siya pag nakita ng mga kriminal na gagawa na may CCTV, hindi na nila gagawin. Okay, thank you very much po. Thank you po, Sir June. Meron pong follow-up question mula kay Sir Jay Apales ng J Channel. I have only one question, PD. RD, right? No? Ito pong protocol by SOP ng PNP as far as operation is concerned, okay ba sa kanila yung wearing a bonnet or a face mask during operation? Sa PNP po, maraming salamat. Actually, matagal ko na po yung binigyan ng direktiba. Pinatatanggal ko ang mask, pinatatanggal ko na nga yung sombrero ng pulis.
para may camera para makita. Kung wala ka namang balak gawin na masama, bakit kailangan mong itago ang iyong muka? O binagbabawal ko na rin yung pagja-jacket para nakikita yung inyong mga nameplate. So, hindi po rin tama na talagang nakabonet. At kapag kami nakikita po tayong mga nakabonet o nagtatakip ng mukha ng mga pulis, please iparating niyo po sa amin para makasuhan natin ng administrative. Right. As far as the PNP is concerned sa AOR niyo po, RD, did you hear some mga feedbacks or reports coming from different municipalities on matters concerning this particular situation? Actually po, bago po ibinigay yung direktiba, marami po akong nakausap. Ba't ang sinasabi nila, nangyari yan during the past elections? Not today. Not today. Kasi binihingi po natin yung kanilang evidence. Kung may nangyayari pang ganyan, ay talagang iimbestigahan ko yung pulis at kakasuhan ko yung pulis kasi direktiba ko na dapat walang nakamas, kung po pwede, hindi na nakasombrero, para nakikita yung muka pagka sila ay may ginagawa. Okay, maraming salamat, RD. Thank you po. Okay, balik muna tayo sa mga online questions, RD. Naku, mainit yung mga katanungan natin ngayon. Anyway, eto pong katanungan. Dahil na-mention niyo po kanina na it's a collaborative effort yung darating na national and local elections. Hindi lamang si PNP yung nagsisecure ng ating mga voters. So ano po yung specific duties pala ni PNP as to the AFP? Ano nga ba yung difference? AFP, yung Coast Guard, ano po ba yung mga ginagawa na kaibahan ng mga ahensyang ito? Actually, madami kaming pagkakaiba. Kami as law enforcement, sila as national security. But sa functions, pagdating dito sa elections, parehas po kaming deputized agencies ng COMELEC. So, we have to provide security doon sa ating polling places, yung ating voting centers, and all areas na yung hub, COMELEC hub, lahat po. We have to secure it na hindi magkakaroon ng impressions na posibleng mayroong naging violation sa security. We have to also ensure the security of all personnel of the COMELEC and all performing election-related functions. So sa atin, inoper natin talaga yung ating assistance sa ating mga COMELEC officers and nakikipag-ano naman sila, sir, nakikipag-cooperate sa atin. We have to make available yung aming land and water assets. Yung communication systems ng PNP at ng AFP dapat available din para dito sa conduct ng ating elections. Yung ating operations doon sa existence of armed groups na attempting to commit or yung may threat or coercions to any persons or voters, dapat respondihan po namin as deputized ng ating COMELEC. So, we have to assist yung COMELEC kung ano pa yung sinasabi nga, kontrabigay o kung ano man yan, hilahan man yan, i-assist po talaga natin. Another is, kailangan namin mag-provide ng road and area security doon sa ating mga kandidato. Kahit pa paano maramdaman nila na kapag nangangampanya sila ay safe sila. Yun ang aming mga trabaho ng pulis at saka ng kapulisan. So meron kaming periodic assessment sa peace and order, meron kaming threat assessment sa kanila, sa mga kandidato, sa COMELEC natin. Dapat lagi namin ginagawa yan. Then we have to always comply or implement yung directives and resolutions ng commission, ng COMELEC. May bigla-bigla silang mga directives, kailangang i-adjust namin yung aming deployment or ginagawa natin. Then yung nagsasubmit kami ng periodic reports, hindi lang sa national headquarters, ang national headquarters sa COMELEC, but doon sa ating mga agencies na nangangailangan ng aming report para maging guide nila. Okay. Ito naman, RD, kasi since ang ating mga PNP nga ay deployed, even dun sa polling places, gaano nga ba kalapit or ano-ano nga ba yung mga prohibitions inside and around the polling places? Meron bang distance yung mga police natin sa mga magboboto? Gaano pa sila kalayo? Yes, actually, meron tayong radius na 50 meters Okay. unless specifically authorized by the commission. Yan yung sinasabi ko, lagi kong nire-remind yung ating mga police, may form siya
na dapat dala-dala. Pagka tinawag siya ng mga teachers natin, ng COMELEC officials natin, dapat papipirmahan niya yung form para may justifications bakit siya pumasok doon sa 50 meters radius. So, isa pa, yung ating peace officer or armed persons belonging to any extra-legal police agency, yung special forces natin, reaction forces, strike forces, civilian forces, yung CAPBUS, barangay tanods, other similar forces, paramilitary forces, including special forces and security. Dapat alam nila yan kung saan sila dapat kasi po pwedeng maging issue, maging commotions. All other kinds of armed or unarmed extra-legal police forces dapat na hindi sila allowed doon sa 50 meters radius. Sinasabi niyo nga RD na merong pinanghahawakan yung yung na papel, yung certificate of authority. Now, ano po ba yung mga kondisyon or yung validity nitong papel na ito? Napakaganda nung form. Actually, ginagamit na talaga ng COMELEC. Proforma siya. Nandoon na, i-check mo na lang kung anong responde ang gagawin mo. Pag wala doon sa list, isusulat mo na lang. And then guided ka na kung sino talaga ang dapat pumirma. So sa amin, kami is just a requesting party. Ang mag-a-approve talaga nun, pag na-approve ng COMELEC official, tsaka mo palang i-implement. Okay. Sige, balik ulit tayo sa ating mga on-site media partners, RD. Let's entertain question from Pagadian News Channel with Miss Ivy May Carpentero. So, good afternoon, RD. Good afternoon, media partners. My question to you now, RD, is that how does the PNP coordinate with the Commission on Elections, or COMELEC, and other agencies to uphold election integrity? Thank you very much, ma'am. Aside from dun sa amin, ma'am, na regular Regional Joint Security Center Committee meeting, ginagawa natin po, meron po kaming mga communications na ginagawa and verbal meeting kung kinakailangan. Nagre-report po ako sa ating regional election directors. Similarly, ang ating provincial director magre-report dun sa kanyang counterpart and municipal, so on. And si regional election director pumupunta rin po sa opisina namin kahit na hindi na office hours to clarify matters doon sa aking mga requests. Ganon din po kasi part po co-vice chair dyan, yung ating AFP, yung ating division commanders. Tuloy din po kami, yung kanyang operation officers ko, intelligence officers niya. Lagi rin pong nagko-compare notes. And kaya nga po nababalidate natin at i-specify natin kung anong level ang ilalagay, anong color ang ilalagay natin doon sa ating mga elections areas of concern. So ano po yun? Hindi po yun monthly lang or daily po yun ginagawa para kahit pa paano everybody doon sa RJSCC are informed and kung ano man yung kailangan nila malalaman agad ng lahat, ma'am. Thank you so much for RD. Thank you. Okay, thank you, Miss Ivy. Our next question will come from the Pagadian News Channel with Sir Dudes Marzon. Okay, good afternoon, sir. Regarding po dito sa elections areas of concern, sir, especially dito sa Pagadian City, may natanggap po kasi kaming info na especially sa mga barangay, far-flung barangay, malayo dito sa sentro, may mga baril na dina-download sa mga barangay, especially sa mga malalayong barangay dito sa Pagadian City. So, anong aksyon dito sa PNP, sir? Magdagdag ba ng mga COMELEC checkpoint? Thank you very much, sir. Actually nga, yun po yung sinasabi natin. Kapag naka-receive kami ng information, immediately nag-a-apply kami ng search warrant doon sa mga Pero bago kami mag-apply ng search warrant, kailangan namin munang patunayan sa court or sa judge, executive judge, na yung aming impormasyon ay talagang validated. So may mga validations muna. Actually, maraming report na tinatanggap kami and during the validations, hinala lang. Ibig sabihin, may nakita lang na nag-iipon-ipon ng mga bagong muka
ang sinasabi agad ay may baril daw. But kami, straightly, direct approach, kasama ang AFP, kasama ang PNP, binibisita namin yung mga bahay. Pagbisita namin, ini-invite namin at tinatanong namin. And turn out, madami ang sasabihin, sir, bumisita lang po kami rito. So, pero doon sa mga may baril talaga, na nababalidate namin, na possible na mga may baril, lalo na unang-una, makuha namin yung pangalan, magre-record check kami, makikita may warrant, talagang i-implement namin yan. Okay. Kasi yung mga tao po, especially sa malalayong barangay, is na-alarming kasi sila kasi mga bagong mukha. Tapos according sa among source, sa info na na-receive namin from the city government, yung mga baril, kinakarga kuno sa ambulance para hindi maarang ng mga otoridad. So, concern na magdagdag siguro ng mga Comelec checkpoints, sir, especially sa malalayong barangay dito sa Pagadian City kasi very alarming po. Okay, thank you very much po doon sa information. Ipapabalidate natin yan at talagang simula ngayon siguro kung wala namang pasyente yung ambulansya, talagang ipapa-inspect din na rin natin. Pero pag may pasyente, hindi po natin po pwedeng ipa-stop. But i-check po natin. Maraming salamat po sa informations and makakarating po ito sa aking mga station commanders, sa AFP na may mga concern tayong ganito. And I hope na yung aming mga kapulisan nga nag-i-extend na kami ng patrolya. Yung aming ibang mga hepe natutulog na doon sa mga barangays, malalayong barangays, kasi hindi naman po pwedeng balikan. Hindi nila kaya. So, pinipilit and kasama na rin ng AFP. So, pupuntahan po natin yung mga barangay. Ang hinihiling lang po namin, i-report nyo lang sa amin yung specific barangay kasi nga po, yung atin namang mga personnel, kung pupuntahan lahat ng barangay, minsan hindi na rin kaya nung katawan nila, kailangan din magpahinga. Okay, sir. Thank you. Maraming salamat, Sir Dodds. Our next questions will come from Radyo Bisdak with Miss Amy Pakarat. Good afternoon po, RD. I am Amy Pakarat from Radyo Bisdak. I don't remember the day, basta parang nung Monday, nagkaroon din po ng Zoom ride sa Pro9 and we are included po. Sumali kami niya. 3 kami from media here in Zamboanga del Sur tungkol po doon sa fake news. Labanan ng fake news. Isa po doon sa mga nalalaman namin na hanggang ngayon, ang hirap pa rin pong solusyonan yung pagkakalap ng or pag-spread ng fake news. So, yun po, sabi nga, ang fake news ay yung misinformation, yun pong artificial intelligence, misleading of headlines, and ang kadalasan pong mga source nito galing po sa ating iba't ibang uri ng social media platforms. At ang pinakamahirap po dito, yun pong kadalasan na naging source, yun daw pong mga vloggers and mga trolls. So, sinasabi po nila during the Zoom na kailangan i-take down din po yung mga nagpapakalat ng mga fake news. So, ako po, I was wondering paano iti-take down? Sino po ba yung mga responsible person na kailangan naming bigyan o kung sino yung mga na-take down namin if ever may mga fake news kaming nakalap from other pages? And ano po ang mga gagawin ng ating kapulisan para solusyonan talaga to? At paano po makakatulong yung ating mga legit media para mapigilan po yung pag-spread ng fake news? Thank you very much, ma'am. Malaki po, ma'am, ang may tutulong ng ating media. Actually, ito po yung ibinigay na instructions ng ating Chief PNP na i-engage kayo. Hindi lang mag-designate ng PIO, kung po pwedeng kaming mga regional director, provincial directors, chief of police, kausapin kayo para ipaliwanag agad kung ano yung totoo para hindi na magawa ng istorya sa mga social media o sa ano. Pero yan pong mga fake news na yan, simula na po nung tinayong interagency task force. Meron na pong kanina nag-report si ating Chief PNP, may sasampulan na po sa ibang region na kung saan talagang obvious yung kanyang pagbablog na nagpapakalat ng maling informasyon o parang siraan. Kaya nga sinasabi ng ating Chief PNP, it involves national security na. Kaya dapat gamitin ang buong resources na meron ng government, ang lahat ng ahensya magtutulong-tulong,
And kami dito sa PRO9 talagang seryoso din po kami. Gagawin natin, sisimulan natin na talagang hindi, porket nag-vlog sila, hindi namin i-validate. Kailangan lahat ng vlog i-validate at kung mapatunayan namin na mayroong malis o talagang mayroong plano na gumawa ng maling senaryo, dapat mapailan namin ng kaso. So pinagsama na ni Chief PNP yung ating anti-cybercrime, yung ating mga magagaling na investigators, yung ating mga legal officers, tapos mag-coordinate daw kami sa NBI, mag-coordinate kami sa DOJ para malakas ang kaso na magagawa namin, masiguradong mapakulong kung sino man yung mga gumagawa nito o may intention pa nagagawa nito, baka naman sakasakaling titigilan nila, ma'am. How about po ng mga trolls, RD, paano po ninyo mapigilan yung mga trolls kasi di ba wala po silang identity. Hinahide po nila yun kaya isa yun sa pinakamahirap na solusyonan. At yung mga trolls po natin, isa din po yun sa may minsan maduming intensyon para magpakalat ng fake news. Thank you, ma'am. Actually, yung mga trolls na yan, ma'am, yan talaga yung target. Yan yung target ng ating interagency task force. Meron yan, ma'am. Alam ko, kung nagagawa sa ibang bansa na ma-identify yung mga yan, malaman kung sino-sino yan o ano-ano yung mga gamit nila, baka naman sakasakali sa pagsisikap ng Chief PNP at saka ng task force, joint task force, mga ilang panahon lang mahuhuli natin yan. Sino-sino po ang may mga karapatan or pwedeng mag-take down sa ating mga mapapansin na mga fake account or fake news? Ma'am, actually, dun sa discussions, kaya nga po interagency, dahil kailangan natin ng DOJ, kung kailangan natin ng court order, magamit agad, kasi sasama na sa atin yung court. Yun po yung pinag-usapan na dapat hindi lang PNP, kasi kung papailan ng kaso, hindi matitake down kasi hindi naman pero kung may court order at mapapakulong talaga natin kung sino yung mga malamang naman titigil yung mga trolls na yan, ma'am. Okay, maraming salamat po. Thank you, Miss Amy. Now our next questions will come from Radjo Bagting with Sir J. Ofima. Hello, RD. Good afternoon po. RD, may isang katanungan lang po ako tungkol po, paano po ba makakasiguro ang taong bayan na mananatiling non-partisan po ang ating kapulisan? Kasi po may mga balita po na may ilang mga kapulisan na nagpapagamit ng ilang mga politiko at kung sakaling po ito ay nakarating na sa inyong tanggapan, ano ho ba yung hakbang na inyong ginagawa po? Thank you very much. Actually, hindi lang po sa aming tanggapan ng Region 9. Nakarating po yan mismo sa ating Chief PNP. Kaya nga kanina, nung command conference namin, binalaan niya lahat ng mga Chief of Police. Nag-attend ang Chief of Police, ang Provincial Director, ang Regional Director, ang mga unit commanders nag-attend doon. Nasisiguraduhin niya na yung mga magpapagamit na pulis ay hindi lamang administratibo ang kaso, kundi ombudsman, kriminal, electioneering ang ikakaso kung saan magkakaroon sila ng perpetual disqualification to hold government office. Ibig sabihin, pag na-dismiss sila, kahit saan silang mag-apply, hindi na sila tatanggapin ng gobyerno. Yun ang kabilin-bilinan. At bilin din ng ating Chief PNP, mag-train kami. Ibig sabihin, hindi lang i-organize namin yung aming legal officers, i-organize namin ang investigators na kahit PNP pa yan, walang pakiusapan, kakasuhan, ipapadismiss, at kung nakinabang siya, meron siyang asset na nanggaling dyan, kung po pwedeng i-seizure o i-forfeit, gagawin ng PNP para tumigil lang yung ating mga police na nai-involve dyan. Actually, siguro, ang binabasihan ng chismis is doon sa mga previous elections na matatagal na hindi naman natin na-validate, but ngayon, talagang monitoring ang ating mga intelligence operative, counterintelligence, ang ating IMEG, ang ating RIAS, para i-identify itong mga police na ito na posibleng magpagamit. Okay po, salamat. RD, meron pa akong naalala. RD, ito lang po yung isang katanungan ko. Tungkol po, ano po ba ang ginagawang hakbang ng PNP? Yung pong may ilang PNP din ho na mga
personnel ninyo is yun bang na nagbibinta ng smuggled sigarilyo na kung saan may isang hepe na dating nadakip na at muli na namang nadakip ng dahil din po sa smuggled sigarilyo doon sa Zamboanga, Sibugay po. Any comment po? Ano pong hakbang na ginagawa ninyo? Immediately after the incident, ni-report natin yan sa ating Chief PNP. Ang problema kasi nung una, nadakip siya sa isang region, sa Region 10. So, yung kaso, kung sabi ko nga, kung nasa akin ang kaso, within 30 days, kung kailangan kong para dismiss. But hindi ako may hawak ng kaso. So, ipinresent ko sa ating Chief PNP. Kanina rin, may instruction siya. Kapag grave offense ang kaso ng pulis, dapat ipadala sa krame para kahit sa kanya 15 days or 30 days, di-decision na niya na ma-dismiss na kagad sa serbisyo. At hindi ganyan na kasi yan, nag-sick leave yan wala kang magawa kasi nakabalik sa serbisyo, nakapag-bail. Mayan, yun na naman pala yung ginawa. Pero nahuli. Hindi naman po kami titigil hanggat hindi sila nahuhuli at hindi napapatigil yung ating mga kapulisan na nai-involve sa illegal activities, lalo na yung cigarette smuggling. Kasi yan po ay instruction ng ating Pangulo, ni ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na talagang ipatigil ang cigarette smuggling dahil kawawa ang ating gobyerno, yung tax na dapat napupunta sa gobyerno at kawawa din yung ating mga magsasaka sa Ilocos Norte na nangangarap na kahit papano makabenta ng kanilang tobacco but dahil sa dami ng cigarette smuggling na pumapasok na mga fake, hindi sila nakakabenta. So marami pong naaapektuhan kaya dapat mapatigil po yung cigarette smuggling. Okay, maraming salamat po, RT. Thank you, Sir Jay. Our next questions will come from DXID Infolink Pagadian with Sir Manny Maulana. Yes, magandang hapon po at congratulations po as newly installed RD. Congratulations din po kay RD Daga sa bagong building niya. Matanong lang po RD, in 100 days po bilang isang RD, kumusta po? As newly regional director po ng Region 9. Thank you. Challenging po. Challenging ang pagiging regional director. But sabi nga ni Chief PNP, your experience, yung training mo, gamitin mo lahat yan. And siya naman, as Chief PNP, susuportahan niya ako as the regional director na mapatupad lahat ng proyekto na sinasabi niya, iniuutos niya, dapat mapatupad ko. So sa awa po naman ng Diyos, kahit papano nagagawa natin na gawing ligtas yung Zamboanga Peninsula. Okay po. Actually, alam po ito ng taong bayan. Dati po, during the time of Duterte administration, yung campaign po ng droga. Ngayon po, election time, parang marami na pong dyan sa mga tiyangge. Ano pong pwedeng na bilang isang newly installed RD na ma-minimize tong droga in the sense na marami na pong reports na nahuli with regards to the drugs? Ang instruction po ng ating presidente at ng ating Chief PNP talagang gawa ng paraan na yung supply ng drugs yung ay mapatigil at mahuli. Yung supply po talaga, malalaking supply kung may dumadaan, dapat na i-intercept. Yung mga demand naman, yung supply reduction, demand reduction po, sa demand naman po, gawan namin ng paraan ng yung i-educate yung ating mga communities na dapat iwasan ang illegal drugs. At inihikayat po natin lahat ng agencies to include yung ating mga local government units, yung ating mayor, barangay captains, na tulungan kami na i-identify at iparehab kung meron mang mga biktima ng droga doon sa kanilang community. But kami po ngayon sa regional headquarters talagang nakapokus po kami doon sa supply reductions. Kasama natin po dyan ang ating PIDEA. Yung PIDEA namin talagang ginagawa po ang lahat, yung interdiction task force, pinipilit na delivered ng mga accomplishment at mapatigil po yung supply ng illegal drugs dito sa Zamboanga Peninsula. Challenge lang po sa URD, considering po na
the Duterte administration po, bihira po makalabas yung droga. Ngayon po, balik ko lang dahil nagkakaroon po ng random drug test dyan po sa IBT. Karamihan po sa mga bao-bao driver ay naging positibo po sa drugs. Ano po, comparison with Duterte administration and Marcos na paghigpitan, ibalik yung kagaya dati ni Duterte? Actually po, ang ating sinusunod ngayon ay yung talagang supply reductions. Talagang nagpo-focus tayo dahil naniniwala tayo ano man yung paghihigpit natin, kung tuloy-tuloy naman yung supply, hindi talaga yan titigil. So yun po ang kabilin-bilinan ng ating Chief PNP. Siguraduhin maubos ang supply. And then tulungan natin yung mga nagiging biktima. Yung katulad sinasabi niyo po, yung mga driver natin na nagiging biktima niyan, i-educate natin at tigilan yan ng paggamit na yan. Yun po ang instructions ng ating mahal na Chief PNP. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Manny. Now, balik po tayo sa mga online questions, RD. May mga ilang questions na lang. Pwede na mag-relax after. So itong question naman is from Zamba Sulta. Police Regional Office 9 has emphasized the one-strike policy regarding police accountability. How is this policy being implemented and what are the measures in place to ensure transparency and public trust? Yeah, actually yung ating one-strike policy, pinilit nating maging stringent tayo dyan. Talagang inaano natin yung accountability ng ating mga police officers. Hindi lang sana yung mga chief of police, pati yung mga lower level police na hindi nakapag-perform during the administrative investigations na may nangyari, they will be administratively charged. Hindi yung police lang o kaya hepe, lahat sila. Kung kinakailangan nating ipa-retraining, ipa-relieve lahat. Kasi para sigurado na may implement natin yung ating mga nailatag na sistema. Yun ang iniinan natin. So, yung ating mga personnel under their command who were involved in illegal activities, yan nga, yung na-involve sa cigarette smuggling, na-involve sa extortion, dapat yung mga yan, ang instruction ng ating Chief PNP, ipa-dismiss na kagad yan. Hindi na dapat bigyan pa ng pagkakataon. So, yun ang ating sinusunod dyan sa ating one-strike policy. Thank you, RD. Ngayon po merong katanungan, no? Kakapasok lang actually from Isabela City. So, Isabela City is part of Region 9. Recently, there was a shooting incident inside a government office which resulted in the unfortunate death of a female government employee and caused trauma among those present. Has your office coordinated with the Isabela City Police Station regarding this incident? May follow-up po. What preventive measures are being implemented to prevent such incidents from happening again and to effectively control criminality in the area? Thank you very much. Actually, hindi lang po coordinate, but ang Isabela City po is under the management ng regional headquarters. So, upon receiving that informations, nag-deploy immediately po ako ng aking intelligence, ng aking investigators para ma-solve yung kaso. And I believe na-file na po yung kaso. Nahuli po yung possible perpetrators, pero yung gunman hindi hinahanap pa but identified naman po. So tuloy-tuloy po. As a result, nag-meeting po kami at nung pag-meeting namin, napag-usapan kasama ng AFP doon ni General Luzon na magdadagdag siya ng additional 1 battalion ng Army. Ako naman, para ma-enhance yung investigation capabilities, meron akong 21 newly graduate ng Criminal Investigation and Detective Management. Lahat po yan, ini-assign natin sa Isabela para mas maging magaling yung kanilang investigation sa capabilities. Aside from that, nagdagdag din po tayo ng isang company ng SAP doon sa Isabela.
So nagdatingan na rin po yung mga augmentations from ibang regions, Region 1, 2, 3, 4, Region 10, at inihatid din po natin sa Basilan. So kung siguro po, hindi lang Isabela, pati Basilan, magiging madami na yung pulis, magiging madami yung sundalo, hindi na rin po siguro, magiging safe na rin naman po siguro ang Isabela. Okay. Ito naman, RD, another question. Last question actually from our online viewers. From Isabela City pa din. Given that there are PNP checkpoints in place, why do shooting incidents still occur? With reports suggesting that perpetrators sometimes pass through these checkpoints while carrying guns or high-powered firearms. How do you explain this situation despite the enforcement of the election gun ban? Actually, hindi natin alam, hindi natin sigurado kung talagang nakadaan sila sa checkpoint o saan ang galing. Wala naman eh. Actually, nung amin nagbabacktracking tayo, tinignan natin, may checkpoint tayo pero mukhang hindi naman doon dumaan. Ang dami na po kasing mga street, lalo na sa Isabela. Ang ating checkpoint is nandun sa main road. Kaya nga sinabi ko, we have to extend yung checkpoints doon sa barangay road kung possible. So, ginawa po natin yan ngayon, pati yung mga malapit sa mga pantalan, dapat may checkpoint din po para kung sakasakaling may mga ganyan man, kita o maano agad, ano ng ating mga checkpoints na hindi lang COMELEC checkpoint, but magkaroon ng random checkpoints. Para maging deterrent din at saka kung may mangyari man, mahuli agad yung perpetrators. Okay. Ngayon naman po, RD, meron tayong huling katanungan din from our media partner on site. Humabol po, no, from Radyo Kidlat, si Sir Rex Rabutin. Sir, good afternoon po sa lahat. Katanungan ko lang po, Rex Rabutin from Radyo Kidlat, Pagadian. Meron pa po bang mga bagong kagamitan ang PNP sa Region 9 para po sa mas mabilis na aksyon o responde kung meron mang kaganapan po? Thank you. Actually, yung aming high-speed tactical watercraft, i-deploy natin yung ating city, isang high-speed tactical watercraft natin, dinala natin sa Sibugay. Yung high-speed tactical watercraft ng Maritime Unit, ng Special Operation Unit, ng Maritime Group, i-deploy din natin doon. And then, yung ating mga water assets, kanina nga, 50 na water assets, talagang dineploy natin strategically. Kasi yun ang problema dahil ang Zamboanga Peninsula napapalibutan ng dagat, so kung saan maraming exit. So yun ang hiningi namin, yung water asset. But as far as doon sa mobility natin, we are happy that some LGUs ay nagbibigay or nagdo-donate ng mga vehicles, motorcycles. Yung sa Zamboanga City, 40 motorcycles ang ibinigay. Dito sa si Governor nagbigay ng 6. Tapos meron na namang mga patrol car, si Mayor naman nagbibigay. So malaking bagay sa amin yon. Kaya lang ngayon, loan basis lang. Pinapahiram lang muna sa amin kasi bawal yung donations pagdating nitong election period. So, yun ang ating mga ginagamit sa ngayon. So, pangalawang katanungan po, kumusta po yung internal cleansing po ng PNP in Region 9? Actually, continue yung ating internal cleansing. Kaya nga, meron tayong Integrity Management Enforcement Group or IMEG, ang ating RIAS, at talagang ang ating Chief PNP mismo, talagang binigyan niya ng diin na kailangan magsilbi ng tama at pangalagaan yung integridad ng bawat pulis. So, ganun po ang ginagawa natin, tuloy-tuloy yan. And marami naman po tayong seminar na kinandak na, and napakalaking bagay na ang laki naman ng mga binigay ng sweldo sa PNP, kaya bakit kailangan pang gumawa ng illegal? Yun ang ginagawa natin po. Sa follow-up po, meron na po bang mga nakakasuhan o meron pang ongoing na investigation po dyan? Kanina, maraming ipinresent ang yung buong bansa. Kanina madami, and nandun na rin naman, na-resolve naman yung mga kaso.
13,000 yata yung kaso, na-resolve naman yung iba. Dito sa PRO9, mabilis kaming mag-resolve ng mga administrative case. Yung mga criminal case, yung aming legal officer nag-a-assist para yung mga criminal case ng aming mga PNP personnel, ma-desisyonan din sila kaagad at hindi na nila makaulit pa katulad ng nangyari nung itong nakaraan. Okay, thank you po. Thank you, Sir Rex. And that's the last question for this episode. Again, maraming salamat po sa ating mga media partners online and on-site para sa inyong mga katanungan. Bago po magtapos ang ating programa, pakinggan po muna natin ang closing statement mula po sa ating guest. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi ang mga hakbang at tagumpay ng PRO9 para sa isang ligtas at mapayapang halalan. Sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. at sa pamumuno ng ating PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marbil, patuloy kaming magsiserbisyo ng buong puso at profesionalismo. Muli, ako po si Police Brigadier General Ruel C. Rodolfo. Nagpapasalamat sa ating mga media partners, sa mga lives na nakikinig sa ating live stream, sa stakeholders, at sa sambayan ng Pilipino, sa PRO9. Ang gusto ng police, ligtas ang lahat. At sa ating kapartner dito, sa kapihan sa Region 9, Eman, maraming salamat. At mabuhay po ang PIA. Maraming salamat po, RD. Yes, maraming salamat. Police Brigadier General Roel Rodolfo, Regional Director ng Police Regional Office 9. Amin din pong pasasalamat sa ating partners mula sa Department of the Interior and Local Government at Department of Information and Communications Technology para sa inyong assistance sa episode natin ngayong araw. Sa ngalan po ng PCO Secretary J. Ruiz, PIA Director General Catherine Chloe De Castro, PIA Regional Head Noemi Edaga at sa buong puwersa po ng PIA Regional Office 9, ito po si Emmanuel Taghoy hanggang sa susunod na mga episodes ng Kapihan sa Rio 9. Daghang salamat.